Isang magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan. Dito po sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ang isang puntos ko lamang po na nais kong ibahagi sa inyo, ito pa lang si General Torre, dati sa CIDG at iprinumot nga nitong si BBM kamakailan lamang, maaari lang ikulong mga kaibigan. Hinihintay ko kung kailan ito, kung kailan siya mag-retire o kung maaari pa rin siyang hulihin at ipakulong while in service. Dahil nga po dun sa nasilip, mga kaibigan, mga kasangkayan, doon po sa isinagawang hearing ng Senado sa pangunguna ng presidential sister na si Senador Amy Marcos. Nabigo kasi silang sabihin dun sa paghahalungkat nitong si Senador Amy, si Senador Bato at si Senador Alan Peter Cayetano na ipakita na meron pong competent National Judicial Authority. Mga kaibigan, lumalabas ho na walang kinatawan ang husgado o sino man sa judiciary noon pong hulihin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tuluyan pong ipadala dyan po naman sa The Hague, Netherlands, dyan po si ICC. Sinasabi ho nitong si Secretary Boying Remulla na may competent National Judicial Authority doon sa katauhan nitong si General Torre. Pulis siya, di ba? Di ba? Si General Torre yun at mga pulis lamang. So ang tanong ni Senator Amy, nasaan doon ang Judicial Authority? Si Torre lamang yung nandun. At isa pang hindi malinaw, mga kaibigan, na hindi na ipaliwanag ng gusto ni Boying Remulla ng Secretary of Justice, yung binabanggit ho doon sa batas na national proceedings. Paano hong nagkaroon ng national proceedings doon? Hindi naman dinala sa korte. So yung pagsisilbi ba ng national o pagsisilbi ng warrant kay dating Pangulong Duterte ay maituturing po yun na national proceedings. At ang isa pang hindi malinaw na hindi ho nila nasagot, yung arrested person o itong si Pangulong Rodrigo Duterte ba ay nakatanggap ng legal assistance during national proceedings. So ang dami ho yung ang dami ho yung malinaw na issue na hindi nasagot ng malinaw nitong tinawag ho dyan sa Senado. Yun bang pagsisilbi ng warrant of arrest, maituturing na national proceedings yon? Mga kaibigan, malinaw din ho binanggit nitong si Senador Alan Peter Cayetano na pag may nilabag pala dyan ho sa tinatawag na Republic Act 7438. Nililinaw ko, hindi ako abogado pero sinusundan ko po yung mga issue dyan po sa hearing at nagre-research po tayo, mga kaibigan. Yung Republic Act 7438 o yung tinatawag po na an act defining the rights of a person o karapatan naggagarantiya sa karapatan ng isang arestadong individual at nadetine sa ilalim po ng tinatawag na custodial investigation, as well as the duties of in arresting and detaining and providing of penalties in violation thereof. Ang Section F po ng naturang Republic Act, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visit. Pinapayagan ho ang pagbisita or conference o pakikipag-ugnayan ng immediate member ng kanyang pamilya. Sino ba yung immediate member? Yung kanyang pamilya, anak, asawa, or any medical doctor, priest, or minister chosen by him, pinili niya, or any member of his immediate family or by his counsel.
Hindi na ipaliwanag ito mga kaibigan ng grupo ng mga gabinete ni BBM na dumalo dyan sa Senate hearing. Malinaw ho na hindi pinayagan ni Torre itong si BP Sara, di ho ba? Nung sinabi niya gusto niya makita yung kanyang tatay at magiging abogado siya ng kanyang tatay, dininay ni General Torre yung request na yun ni BP Sara. So malinaw ho na nilabag ho niya yung sinasaad dito sa batas na he should be allowed ng kanyang immediate family ng counsel o doktor. Yung doktor nga na pinili niya, hindi rin inilaw nitong si Torre. Ang sabi ni Torre, substantial na daw yung mga doktor na naroon. Pero hindi yung doktor na gusto ni PRRD ang nandun. Yung mga doktor na naroon, doktor ni Torre. Doktor na ipinadala ng gobyerno. Napakalinaw ho dito be allowed visit by doctor of his choice or immediate family. Mga kaibigan, anak niya si BP Sara Bakit hindi ho pinapasok ni Torre? So ang inaabangan ko rito ho mga kaibigan, kung meron hong nagmamalasakit talaga sa taong bayan na abogado, kahit hindi magaling na abogado, basta alam niya yung tungkol dito sa Republic Act 7438, mga kaibigan, at alam niya yung nilalaman ho nito, maaari niyang kasuhan itong si Torre, mga kaibigan, penalty clause sa paglabag sa naturang batas ay, alam niyo ho kung ilang taong pagkakakulong. Ito, babasahin ko po sa inyo mga kaibigan. Dahil magandang pag-usapan to Penalties for violations of Republic Act number 7438. Imprisonment. Section 4 or Republic Act number 7438 provides for penalties for violation of the rights of persons under custodial investigation, public officials or employees, or any arresting officer, yan si Torre, who fails to observe o nabigong ipatupad o sundin o obserbahan ang mga ginagarantyahang karapatan ng sinumang detenido o akusado. Mga kaibigan, yung ginawa ho pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may face imprisonment, fines, or both depending on the gravity of the violation. This provision serves as a deterrent against abuses committed by law enforcement authorities. Nako kapag ka napatunayan ho na sumobra itong si General Torre, sabi nga ni General o Senador Bato de la Rosa, nalasing sa kapangyarihan. Siguro this is the day of reckoning na siguro mga kaibigan. Hindi lang ho natin malaman talaga kung pwedeng kasuhan at arestuin while still in the service o maaaring gagawin ito sa kanya once na siya na po ay nag-retire, mga kaibigan. So kakaharapin itong si Torre, imprisonment, alam niyo kung ilan, penalties range from 8 years and 1 day, 8 taon at 1 araw, hanggang 10 years of imprisonment, mga kaibigan. Bukod ho dyan sa imprisonment na yan na maaring kaharapin nitong si General Torre, pagmumultahin siya ng, hindi naman ito masyadong malaki. Kayang-kaya niyang bayaran ito. A fine ranging from 6,000 pesos to 10,000 pesos may also be imposed depending on the violation. Ayan. Yan ho ay sinasad lamang ho yan, depende sa violation na ginawa niya. Pero kung napatunayan ho na mas malala pa dito ang kanyang ginawa, maaring tataasan pa itong babayaran niyang fine o penalty doon sa kanyang ginawa.
Ang dami hong hindi nasagot ni na Torre, ni na Boying Remulla, at yung tropa nilang inimbitahan dyan po naman sa Senado, partikular yung ambasador, mga kaibigan. Yung Marcos ang pangalan. Ang dami niyang mali. Ang daming natuklasan na kamalian ho dyan sa ginawa nilang pagdakip kay dating Pangulong Duterte at pagpapadala straight away dyan po naman sa ICC. Ang pinaka simple lamang doon dapat to dinala siya sa oh, dinala siya sa isang local court bago ipadala doon sa ICC. At yun nga yung tinakel ng isang grupo ng mga abogado sa isang conference nila na binanggit ko po sa isa nating pag-uusap noong nakarang araw. So ang nakapansin ho dito sa issue na ito hindi lamang yung mga abogado sa Pilipinas, kundi maging ng mga abogado sa ibang bansa, international lawyers, ang nakapansin na hindi nasunod ang tamang proseso dito po naman sa pagpapadala kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague, Netherlands. So, ang inaabangan mo natin dito mga kaibigan, kung merong ho talagang matapang at magaling na abogado, yung makabayang abogado na nagmamalasakit ho sa karapatan ng bawat isa, lalo na't naging dating Pangulo, maghahain ng kaso. Magsasampa ng kaso laban kay General Torre. Dahil doon sa ginawa ho niya, at hindi rin naman tinanggap yung kanyang mga argumento dyan sa Senado, maaari pala siyang kasuhan, mga kaibigan. Kasuhan dahil sa ginawa niya, kung napatunayan na maraming palpak, hindi nasunod ang tamang proseso, makukulong siya. Makukulong si Torre. Tapang mo tingnan natin ang tapang mo yung kapag nagsampa ng kaso sa'yo. Ranging from 8 years and 1 day to 10 years of imprisonment. Pagmumultahin po siya. Yun o, abangan natin. Baka meron hong magaling na abogado at mapagmalasakit na abogado na maghain ng kaso at masilip po niya ito. Base lamang ho dito sa Republic Act number 7438, mga kaibigan, tungkol po naman sa pagdetine kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abangan natin dahil ito na siguro yung pagkakataon natin na makita kung sino po talaga yung nagsasabi ng totoo na pilit nilang ikinakatwiran sa Senado, itong mga taong to na tama yung kanilang ginawa, pero lumalabas doon sa pagbusisi ng mga senador ko natin doon na ang daming kapalpakan at hindi nasunod ang tamang proseso. So abangan ho natin yan, mga kaibigan Sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita dito sa Radyo Pilipini UK YouTube channel, baka pwede nyo akong bigyan ng isang subscription lang at maligayang-maligaya na ho tayo noon. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, saan man kayo naroroon. Stay safe, everyone. Bye!